Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, kung saan may lumalabas na isang bagay mula sa Void of Space. Siya ay isang Big Dreamer, isa sa 3 overpowered warrior ng dakilang Zia. At ilang sandali pa ay tuluyan nang nakalabas ito, at may suot na jacket na kulay lila na pangtulog at tila kakagising lang nito. Subalit pinagmamasdan naman siya ng mga tao dahil sa kanyang kagarang kasuotan at kagandahan. At sa pagmuni-muni nito, at agad na rin siyang nagsalita. Napakaraming tao, at napakaraming rank 6 star ang naawikin, ang trabahong ito ay medyo labis. Ngunit wika naman ni Martial God, at sinabihan niya si Huan Yu. Nahawakan lamang ang memorya tungkol sa 9 na mga numero ng pakpak ng miasma, para sa lahat na mababa sa ranking pagkatapos nito, maaari kang matulog ng 1 taon. Ngunit labis naman ang tuwa ni Huan Yu sa tinura ng Martial God. Subalit sarkastiko nitong sinabi, na ang Night Watch Commander ay sobrang problemado, at ibigay ang trabahong iyon sa iba. Gusto niyang matulog, at siya ay pagod na. Ngunit pumayag na lang ito at pag-iisipan daw nito mamaya, at harapin niya muna ang bagay na ito. At sabay taas nito ng kanyang kamay at isang snap lang ng kanyang daliri. At sabay bigkas nito ng Zhuangzuo, Dreamer of a Butterfly. At lumabas ang maraming mga butterfly. At nagtungo na itong pumunta sa mga bata, at nag-umpisa ng dumaan sa kanilang harapan at nagbibigay ito ng magagandang imahe sa kanilang paningin. Si Joe ba ay nangangarap ng butterfly, o ang butterfly na nangangarap ng Joe? At ilang sandali lamang at nakaramdam na sila ng pagkaantok. At ilang sandali pa ay tuluyan na nga silang nakatulog gawa ng butterfly sa angkin nitong ganda. Kahit na napakaganda nitong pagmasdan na kahit may angkin nitong ganda ay makakaramdam ka nito ng pagkaantok na hindi mo malabanan. Ngunit sa kabilang banda, nagsaad naman si Hong Yao at sinabihan niya ang kanyang master. Bakit ginagawa ito ni Jiang Wushen at ng dakilang mapangarapan? Agad naman sumagot si Gu Kaitian. At sinabihan niya ang kanyang disciple na upang protektahan si Jiang Chen, upang maantala ang isang potensyal na sakuna, dahil ang Dazia ay hindi masyadong matatag. Bukod sa mahiwagang 8 ipinagbabawal na lugar, may nakakatakot. At ang 3 malalaking kuweba, kung saan maraming lahi ang tumitingin sa atin ng gutom, at naroon ang panloob na salot ang sinaunang Diyos na simbahan. Nagsaad naman si Hong Yao na naiintindihan na daw nito. Ngunit bakit kailangang selyuhan ang memorya ng kanyang junior brother? Subalit agad naman na nagpaliwanag ang Big Dreamer, na ito daw ay hindi isang selyo, ito ay nagpapahusay sa kanyang kaluluwa, upang maiwasan ang mahabang saklaw na pagpatay, tulad ng sa pamamagitan ng mga sumpa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay kulang, at ang kanyang pundasyon ng kaluluwa ay mahina. At agad naman naunawaan ni Hong Yao ang tinura ni Huan Yu. Subalit napatigil naman si Huan Yu sa kanyang pagsasalita at nanlaki na lang ang mata nito pagkatapos makita si Jiang Chen. Habang nakahiga ang ating bida at ito'y nagpapanggap lamang na naapektuhan ito sa ginawa ni Huang Yu. Ngunit napansin naman siya nito, na hindi umipekto sa ating bida ang kanyang ginawa. At agad naman itong nagtungo kay Jiang Chen na may pagkainis nito sa mukha. Na nagpapanggap lang ang ating bida sa kanyang pagtulog. Subalit nagsaad naman si Jiang Chen sa kanyang isipan. Ngayon lang, nagkaroon ng energy wave na nagpaganyak sa mga tao na matulog ngunit ito ay pinalihis ng 3 sa lahat ng bagay. Lahat ng mababa sa ranking ay nakakaramdam ng tulog. Mas mabuting makipaglaro ako, para mabigyan ng mukha ang dakilang mapangarapan, siya ay si Tito G Superior, kung tutuusin. Subalit sa loob ng kanyang Sea of Consciousness ay makikita naman natin na nagluluksa si Xiao Jiu, dahil sa kanyang mga anak na namatay sa laban. Ngunit humingi naman ng paumanhin si Jiang Chen na kasalanan niya ang lahat ng ito. Subalit agad naman na nag-iba ng ekspresyon ang mukha ni Xiao Jiu, at ito ay natuwa pa. Dahil naabot na nito ang level 30 at magkakaroon na naman siya ng bagong babies, ngunit nagsaad naman si Jiang Chen habang ito'y kinabahan at pinagpawisan, na masyadong biglaan ang pagbabago ng mood na iyon. Subalit sa loob ng kanyang Sea of Consciousness, ay agad naman itong narinig ang wika ni Huang Yu na pinapatigil siya nito sa kanyang pagpanggap na pagtulog, ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida, at nanindigan pa rin ito sa kanyang ginagawa. Subalit lumapit ng bahagya si Huang Yu at malapitan nitong sinabi, na bumangon na si Jiang Chen. At hindi na nga umubra ang pagpanggap nito at tuluyan na ngang bumangon ito sa kanyang pagkahiga,
napahawak na lang si Jiang Chen sa kanyang ulo, at napasabi na lang ito sa pangalan ni Sister Huan Yu, ngunit sa narinig naman ni Huan Yu, na pagtawag sa kanya ng sister, at bigla itong napahawak sa kanyang pisngi at ito'y natuwa. At sinabihan niya ang martial god na si Jiang Xuanji, na narinig ba nito ang pagtawag sa kanya. Subalit natuwa naman ang martial god. Wika nito, 800 years old na ito, pero girlish pa rin siyang tignan. May gusto sana siyang sabihin ngunit nagpipigil siya at aalis na daw si Huan Yu. Subalit bigla naman hinawakan sa mukha si Jiang Chen, at nilapit ni Huan Yu ang kanyang mukha sa ating bida. At saad pa nito, kung tama ang kanyang sinabi kung Jiang Chen ba ang kanyang pangalan. At sinabihan niya ito na tinatanggap na nito na bilang kanyang sister. Subalit nabigla naman si Jiang Chen sa ginawa sa kanya ni Huan Yu at ito ay pinagpawisan at hindi makagalaw. Dagdag pa ni Huan Yu, ang kaluluwa ng ating bida ay mukhang sapat na malakas upang hindi ito palakasin ng kanyang sister, haarangin ng proteksyong singsing na ito ang lahat ng pagsubaybay, pagsisiyasat at mga kurso na nakabatay sa pag-iisip, at sumpa, isaalang-alang ito, at ito daw ang kanyang pag-welcome na regalo kay Jiang Chen, at agad nitong hinagis ang singsing sa kanya. Lumingon naman ito at ngumiti, sabay angat ng kanyang kamay at sinabihan niya si Jiang Chen na matutulog na daw ang kanyang sister, siguraduhin daw nitong bisitahin niya ito sa kanyang panaginip. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong umalis. Subalit hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig mula kay Huan Yu. Wika naman ni Hong Yao, kung nagmamadali siya at tatawagan niya ulit ito ng sister, baka hindi na ito gagana pa, ngunit sumagot naman si Jiang Chen. Dahil lang sa tinawag niya nitong kapatid, at siya na talaga ang dakilang dreamer's little brother. Ngunit nalipat tayo ng eksena, kung saan nagsaad ang martial god, at sinabihan niya si Jiang Chen, 10 araw mula ngayon, pinili ng langit ang paligsahan, kung maaari mong makuha ang unang pwesto ng hindi gumagamit ng siyam na pakpak ng miesma. Pagkatapos ay napatunayan ang iyong sarili na karapat-dapat sa pambansang yaman ang bagong panahon ay darating, isang panahon ng matinding kompetisyon wala ka ng mahabang panahon. Agad naman na nagpasalamat ang ating bida kay martial god na si Jiang Wuzhen. Subalit hindi na daw kailangan pang magpasalamat ito, dahil na siya mismo ang nakakuha ng lahat ng ito. Ngunit ganun pa man, nagsaad din ang warrior god na si Ling Qiu-na. Naging masaya naman ito, at oras na daw para harapin ang Black Dragon sa Yangtze. Ngunit nagsaad naman ang ama ni Tang Ying. At sinabihan niya si Jiang Chen ang aking pamangkin na si Tang Ying, at ang iyong tiyahin na si Tang Jin, paano kung pakasalan daw nito si Tang Ying at gumawa sila ng kanilang anak at panatilihin ang lahat ng ito sa kanilang pamilya. Ngunit nagsaad din ang ama ni Luo Sandaw at sinabihan niya ang ama ni Tang Ying, Brother Tang, ikaw ay na-late. Ang 3 landas ng aking pamilya ay ang pangunahing asawa, ang aming mga kayamanan pavilion ay handang mag-alok ng 20% na bahagi bilang isang dot. Subalit hindi naman nagpauli ang ama ni Mo Hangqiu, at sinabihan niya ang dalawa na hindi sila pa rin nakakapantay ng horoscope, umatras daw ang dalawa, dahil karga-karga na siya ng kanyang anak na si Mo Hangqiu si Jiang Chen bilang kanyang anak. Subalit nabibigla naman si Jiang Chen sa kanyang naririnig sa mga tinura ng 3. Ngunit sinabihan naman ni Hong Yao ang kanyang master kung meron daw itong pag-asa kay Jiang Chen. Subalit isang batok naman ang matanggap nito sa kanyang master, at wala daw itong pag-asa. Nalipat naman tayo ng eksena, kung saan sa loob ng bahay, ay agad nang nakapasok si Jiang Chen. Subalit napabuntong hininga naman ito. Sa wakas ay napaalis na ang lahat. Ngayon ay maaari na itong tumuon sa pagpaparami ni Little Nine at sa kanyang pangalawang pagbabago. Agad naman pumasok si Jiang Chen sa kanyang Sea of Confuseness. At agad nitong ginamit ang Divine Evolution Accelerated Reproduction. Natuwa naman si Xiao Jiu dahil sa kanyang pagbubuntis, at madadagdagan ulit ang kanyang mga anak na spider, at ilang sandali lamang at tuluyan nang natapos ang ginagawa ng ating bida. Agad naman lumabas ang system. Kumpleto ang acceleration. Oras ng pagpaparami, ito ay 1 oras. Output ng pagpaparami, ito ay 5,009 miasma wings. Magsimula sa ikalawang pagbabago, ngunit nakatingin si Jiang Chen sa kanyang system. Nakitang Practitioner Level 30, Combat Rating 237 star, nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagbabago. Kahilingan sa pagbabago, Magic City Sky Tower,
mga detalye ng paghahanap, ay clear ang Sky Tower, talunin ang boss sa ika-50 palapag, at agawin ang espada nito. Mga kinakailangan sa paghahanap, solong pagpasok sa Sky Tower, at limitasyon ng oras at ito ay 1 araw. Ngunit napahawak na lang si Jiang Chen sa kanyang mukha. Nagsaad naman ito, ngayong gabi, ibebenta niya ang mga kagamitan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ipagpapalit nito sa Beast Blood ang lahat, na dapat ay masimulan ang nito ang kanyang ikalawang henerasyon. Bukas ng umaga, magtungo sa Magic City, hamunin ng Sky Tower, at daan-daang libo ng 9 Miasma Wings na dapat sapat na ito, subalit nakita naman ni Jiang Chen ang sanga ng Free of All Things. At ito ay nagbunga ulit, at agad naman niyang kinuha ito. Ang nakuha nitong kakayahan sa pulang prutas ay isang Void Eye. Mga detalye, tingnan sa pamamagitan ng pagsisiyasat, markahan ang mga kakayahan. Binabaliwala ang stealth, ilusyon, at skill effect. Tala 1, ito ay saklaw na tinutukoy ng lakas ng kaluluwa, kasalukuyang saklaw, 10 kilometro. Tala 2, ito ay aktibong kasanayan, nakakaubos ng enerhiya sa pag-iisip sa paglipas ng panahon. Sa nakuha nitong kasanayan ay hindi naman masama, bagkus susubukan pa niya ito gamitin. At sa kanyang pagtingin sa labas ay nakita nito si Tang Ying, sa kanyang nakuhang kasanayan ay para itong mata ng robot, subalit nagtaka naman si Jiang Chen kung bakit nasa labas si Tang Ying. At higit pa dyan ay nakita naman nito ang kanyang kakayahan. Ang pangalan nito ay Tang Ying. Natatanging nakatagong klase, Assassin's Hunter, Power Level 43, Combat Rating, 149 na star. Pagkakakilanlan, anak ng langit ng mamamatay tao, minamahal ng pamilyang Tang. Iba pang mga tala, mahiyain, balisa tungkol sa kanyang lolo ayusin ang kasal hindi sigurado kung paano niya lapitan ang kanyang target. Subalit pinagpawisan naman si Jiang Chen at nakita nito ang hawak nitong papel na para sa kanya. Subalit agad naman nitong pinatay ang ilaw at magkunwaring hindi nakikita. Makakatulog siya ng maayos ngayong gabi, at bukas kailangan niyang tapusin ang kanyang pangalawang pagbabagong gawain sa Sky Tower. Ngunit namumula naman ang mukha ni Tang Ying habang ito'y papalapit sa silid ni Jiang Chen, at kailangan niyang ibigay ang sulat na ito, ngunit hindi naman niya inaasahan na nakapatay na pala ang ilaw at baka ito ay nakatulog na. Kinabukasan, sa labas ng Magic City Warzone Sky Tower. Sa loob nito ay makikita natin ang mga individual na nakapila bukod sa ating bida na nakarating lamang, nagnaman ang mga tao. Na si Ji Xuanyu daw ay, hindi nakakagulat na siya ang ipinagmamalaki ng kanilang Magic City Warzone, at walang nakabasag ng kanyang record mula kalahating taon na ang nakalipas. Hindi lang siya pride, na siya ang aking iniidolo na isang sagradong Diyosa na hindi mahipo. At makikita naman natin ang kanyang record, ito ay talagang isang genius sa kanilang city, kaya ating tignan ang nagawa nitong mga record sa kalahating taon. Talaan ang bilis ng pangalawang pagbabagong hagdan. Sa ika-10th floor, Ji Xuanyu, malinaw na oras 1 minuto 13 segundo. Ika-20 palapag, Ji Xuanyu, malinaw na oras 3 minuto 18 segundo. At sa ika-30 palapag, Ji Xuanyu, malinaw na oras 7 minuto 32 segundo. At ang 40 palapag, Ji Xuanyu malinaw na oras 12 minuto 15 segundo lang ito. Hindi naman maitatanggi na napaka-genius ng batang ito. Ngunit dagdag pa ng iba. Sinimulan nila ang pagsubok sa tore, at hindi man lang nila naabutan ang ika-10 bahagi ng kanyang bilis, buti na lang at hindi daw sila namatay. Wika naman ni Jiang Chen. Si Ji Xuanyu ang second-ranked genius ng Dazia, mas malakas pa daw ito kaysa kay Jiang Wushuang. Nangingibabaw siya sa buong hagdan gamit ang kanyang pangalawang record ng pagbabago. Kailangan niya itong makilala kapag dumating ang napiling Heavens Ranking. Subalit ilang sandali lang ay agad nang sumunod ang ating bida, at pumunta na ito sa spell circle na teleportation, at ilang segundo lamang at agad na itong napunta sa gitna ng mga halimaw. Ngunit nagbigay naman ng abiso. Pumasok sa Sky Tower, unang palapag, ang lakas ng halimaw ay automatikong aayusin sa antas ng pasukan. At agad naman ginamit ni Jiang Chen ang kanyang kasanayan na Void Eye Probe. At agad naman nitong nakita ang resulta. Ang pangalan ng halimaw na ito ay isang Fallen Elf, Common Level 40, at may 770,000 itong hapi. Ang kanilang kasanayan, Araw ng Duwende, Poison Blood, Ilusyon,
at ang kanilang combat rating ay nasa 42 star. Wika naman ng ating bida. First floor pa lang ito, pero mataas na ang monster level, at hindi mababa ang combat rating nito. Sa ika-50th floor, hindi ba magkakaroon ng level 90 monster? Hindi nakakagulat na ang isang henyong tulad ni Ji Xuanyu ay makakaalis lamang hanggang sa 40 palapag. Mahirap, ngunit, lahat sila ay pagkain para sa aking bog, at inilabas nito ang kanyang poison mist at si Xiao Jiu. Ngunit nagpasensya naman si Jiang Chen kay Xiao Jiu. Hindi daw ito masarap, ngunit mamaya bibigyan daw niya ito ng mas masarap dito. Nalipat naman tayo ng eksena, sa loob ng kuweba may isang individual na nagkukultivate na may puting buhok at ito'y mahaba, at nasa kalagitnaan ng pulang tubig. Ito ay isang top talent ng Dazia, na kilala sa pangalang Yingzhan. Subalit may isang lalaki ang sumigaw sa kanyang pangalan. Narito ang pinakabagong intel, at tingnan daw niya ito. Sumagot naman si Yingzhan, sinabihan niya ang kanyang Uncle Fang. At hindi na kailangang ipakita ito sa kanya ng impormasyon tungkol kay Jiang Wushuang at Ji Xuanyu. Kahit na pareho silang nasa god level, malaki pa rin ang pagkakaiba ng mga gods. Ngunit sumagot naman ang kanyang uncle na sa mga oras daw na ito. Hindi tungkol sa kanila, tungkol ito kay Gu Kaitian sa kanyang bagong disciple, na si Jiang Chen na may god level at isang spirit trainer. Ngunit sinabihan niya ang kanyang Uncle Fang na nagbibiro daw ba ito? Bakit kailangan pa niya itong pakialaman ng isang propesyon na nakatuon sa buhay? Ngunit sinabi na lang nito na pinatay niya si Xiao Bihan. At kahit na tumayo sa National Guardian at nabuhay, ngunit sa sandaling ito ay tumayo na si Yingzhan sa kanyang pagkaupo. At agad nitong kinuha ang papel na may sulat at kanya itong binasa. 9 Mies Muwing, 4 strikes ng Gu Kaitian ang ginamit. At ang 8 ranggo ng National Guardian na si Jiang ang Diyos ng digmaan, at ito daw ay kawili-wili. At lumabas ang malaking dragon na kulay pula, ngunit naging seryoso naman ang mukha ni Yingzhan, at sayang daw sa Changjiao tournament pwede niya gamitin ang 9 Miasma Wings kung hindi, maaaring tumagal daw ang mga bagay na medyo kapana-panabig. Nalipat naman tayo ng eksena, sa loob ng Sky Tower, na maraming halimaw at isang malakas na spell ang tumama sa dibdib nito at agad itong namatay. Ang gumawa nito ay isang babaeng may hawak na pana, sa kanyang matipunong kotes at maganda at sexy na may naglalakihang mga kahon, at kulay pulang sando ang kanyang suot, at ito'y naka-blindfold. Ang babaeng ito ay ang pangalawang genius ng Dacia na si Ji Xuanyu, at ito'y nagpaulan pa ng maraming palaso ng sabay-sabay, at tinamaan ang mga halimaw at ito'y namatay sa isang tira lang.